Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay February 5, Lunes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At ating pong ginugunita ang kapistahan ni Santa Agata, isang birhen at martir. At mula po dito sa Diocesan Retreat Center ng Diocese of Oakland, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ating unang pagbasa ay hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 8, verses 1 to 7, and verses 9 and verses 13. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Itanim, ikapitong buwan ng taon, nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kirubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kirubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ng kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito muli sa Diocesan Retreat Center, dito po sa Diocese ng Oakland, ay hinatid ko po ang unang pagbasa at pagninilay kung saan ay pinaalala sa atin ang kwento sa Lumang Tipan sa Aklat ng Mga Hari na sa pamamagitan ni Haring Solomon ay kanya pong pinasimulan ang pagtatayo na ng templo para sa kaban ng tipan. At kung maalala nyo po, ninais ni David na magtayo o ipagtayo ang Diyos ng tirahan, pero sinabi niya na hindi siya ang magtatayo nito kundi ang susunod sa kanya, ang kanyang anak o isa sa kanyang mga lahi. At ito na nga po yung katuparan na kung saan ay inilalagay ang kaban ng tipan. At narinig niyo po din sa pahayag ng Aklat ng Mga Hari ang nilalaman ng kaban na ito. Kung kaya nawa ay sa panahon natin ay patuloy pa rin na mabigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga simbahan dahil dito po ang mapanatili din natin yung kabanalan at mas maramdaman ng mga tao ang presensya ng Panginoon sa tuwing sila po ay pumapasok o nagtitipon sa templo o sa ating mga simbahan. Kaya muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.